Sa silangang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang isang pangkat na pinagpala ng katapangan, yaman ng kultura at tibay ng loob. Sila ang mga waray. At ngayon, samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito upang tuklasin ang kanilang kasaysayan, wika, sining at diwa ng pagiging waray. Tinatayang 4.2 milyong waray ang naninirahan sa silangang Kabisayaan. Kilala sila sa kasabihang waray-waray ladiri na tataklob na ang ibig sabihin ay walang kinakatakutan ang mga waray, na isang pagpapatunay na ang tapang at pagiging matatag ay nasa dugo na nila. Sa kabila ng madalas na pagsubok ng mga bagyo at kahirapan, patuloy silang bumabangon, hawak ang prinsipyo ng katapangan, katapatan sa pamilya, at pagmamahal sa kultura. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga waray ay may maunlad ng lipunan. Aktibo sila sa pakikipagkalakalan sa mga Tsino at Malay gamit ang yaman ng karagatan bilang daan sa pagunlad. Noong 1521, dumaong si Magellan sa Homonhon, Samar at nakipagsundo sa Raha ng Limasawa. Siya ang unang pagkikita ng mga waray at ang mga dayuhan. Sa panahon ng kolonyalismo, naging sentro ng Kristyanismo ang Leyte at Samar. Dito itinayo ang mga unang simbahan tulad ng simbahan ng Palo sa Leyte na nagsilbing saksi sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ngunit natinag ang identidad ng mga waray, na kanilang isinabuhay ang pananampalataya ng hindi nililimot sa katutubong tradisyon. Coronavirus. Ang wikang waray o Linete sa Marnon ang ikalimang pinakamalaking wika sa bansa. May mga dialektong tulad ng waray Sorsogon at Masbate Sorsogon na ito'y buhay na buhay sa tula, awit at salawikain. Kung saan nga ba nagmula ang pangalang waray? Ayon sa alamat, nantanungin ng mga Espanyol ang mga katutubo kung ano ang tawag sa kanila, ang sagot nila ay waray, salitang nangangahulugan na wala. Ngunit sa katotohanan, ang waray ay simbolo ng kanilang pagiging praktikal at payak na pamumuhay. At ito ang halimbawa ng kanilang karunungan. Eto haalibung weban de la aye ambo onolu
melan be gelayam lima lan kelungut nawam yu nalakam debe nalum deluk nabat nambe ukufum. Pangunahing naninirahan ng mga waray sa mga lalawigan ng Samar, Leyte, Biliran at maliliit na isla tulad ng Umunhon at Kapul. Dahil sa lokasyon na papaligiran ng dagat, ang pangingisda at pagtatanim ng palay at niyog ang bumubuhay sa kanila. Ang bayan ng Basi, Samar ay kilala sa banig na gawa sa tikog, samantalang ang kanang nga Leyte ay tinaguri ang Rice Granary of the North dahil sa masaganang ani nila. Sa mga liblib na lugar, makikita pa rin ang tradisyonal na kubo na yari sa kawayan at nipa na isang patunay na kanilang pagiging malikhain at mapagkumbaba. Ang sining ay bahagi ng buhay waray. Sa bayan ng Basi, ang paghahabi ng banig ay isang sining na minanapan nila sa mga ninuno. Gamit ang tikog, isang uri ng damo, nilalagyan ito ng makukulay na disenyo tulad ng mga bulaklak at geometric pattern. Sa pag-ukit naman ng mga kahoy, gumagawa ang mga waray ng mga upuan at altar na may motif ng kalaw o puso ng saging na sumisimbolo sa kanilang paggalang sa kalikasan. Hindi rin mawawala ang pottery kung saan ginagamit ang luwad upang likhain ang mga palayok na ginagamit sa kanilang pagre-ritual at pang-araw-araw na buhay. Ang mga likhang sining na ito ay hindi lamang produkto, isa itong paraan ng pagsamba, paggunita ng mga yumao at pagdiriwang ng buhay. Ang mga pagdiriwang tulad ng Badulong Festival sa Leyte at Manaragat Festival sa Katbalugan ay nagpapakita ng makulay na kultura ng waray. Dito, pinagsasama ang sinaunang ritual, masiglang sayaw at panata sa patron ng mga mangingisda. Sa bawat pagdiriwang, laging handa ang hinatol na may lechon, moron at binagol na mga pagkain nagpapatibay sa ugnayan ng pamilya at komunidad.